Mopay nga tak na sinirangan Visayas ng syudad Tacloban. Live kita yan nga nababatian na aton FMR app nga nakikita na Facebook pages sa FMR ng PRTV Tacloban. Kaupadan pugos ng puwersa ng PRTV News Team. Ako'y Noel Yogoy nga aton nagpapadangat ang mga presko nga magpasong mga notisya yan nga oras. Nga na aton mga laray uluhan. Panibago nga wage order hariyon 8. Igin pagawas na 50 pesos nga increase. Igahatag ipinaagin duha ka tranches. 50 pesos nga minimum wage increase. Suportado yung perang mga negosyante hariyon 8. Romualdez nanawagan ng pagkaurusa kadungan na selebrasyon han Independence Day. Rehiyon 8, nangunguna may pinakahitaas nga porsyento ha implementasyon ng face-to-face classes sa nasod. Pagproseso para tidaraon nga barangay elections, igpapadayon ng COMELEC haluyuhan postponement. Mga nurses, in demand yan na ha Asia nga Europe. Nga naman to naton mga laray uluhan, masunod naman ang mga katukiban. Nga nato naman siyahan nga notisya na nga oras, iging pagawas na iton dole ng RTWPB ang maiha na nga papamulat nga panibag o nga wage order hariyon 8 nga nakantida naman in 50 pesos. Pero di rin naman initigdang nga hatag nga kundiin, igpapaagi inihin duwa ka tranches agod di rin mabugatan itong mga employer. At itong report ni Sara May Archaga. Opisyal na nga igin pagawa sa dilangan nakalabay nga adlaw ang Department of Labor and Employment Condole ngan Regional Tripartite Wages and Productivity Board kun RTWPB ang panibag-o nga wage order din ya Eastern Visayas ipinaagin wage order number RB 8-22 diin makakakarawatin kadugangan nga 50 pesos sa inadlaw nga sweldo dun mga magtatrabaho din nga rehiyon pero igpapatuman ini ipinaagihin duha ka tranches. Asyahan nga tranche 25 pesos nga increase ang makakarawat atun mga magtatrabaho 15 ka adlaw mahuman ini maipublisar ha dyaryo umantalaan ngan kadugangan naman nga 25 pesos inigahatag kumo second tranche pag-abot naman hiton Enero 2 sunod nga tuig. Panguna nga panuyo mangguni nga wage increase amuan makasabay adton mga obrero ha mas naghihinitaas gihapon nga presyo adton mga panguna nga papliton ngan mahuman ang duha ka tuig nga waray makagpatuman in wage increase andole tungod na gihapon ang epekto durutan COVID-19 pandemic. Tikang naman ha 325 pesos nga minimum wage din ni rehiyon, yan na maabot na ini 375 pesos kung hulos na nga makakarawat ang 50 pesos nga dugang hasweldo. Pero di rin naman liwat may iwasan nga bisan haluyo nga may aumento na ha inadlaw nga sweldo hadton mga magtatrabaho din ni sinarangan Visayas, may adalagi hapon pirangan na araba nga kulang lagi hapon ini nga kantidad labi na parang adtuhan may mga pamilya na. Makakakuha gad ma'am kay siyempre tanan magkita para magkita yan nga gasolina na bawgod 50 nga uminto okay na ito pero pag kaya na baga diret na mo nabat ang mga idama nga niya amo niya na diri ng bibiyahe good kay dara nga gasolina naginig bawon la dire ito insakto kay bisan la baga pag kukuan pa nga dahil itong pagsasakay itong motor dako na ito nga iban 50 pesos it pasahe kay mahal naman it pasahe pwede gadla ito kay wari naman iba naman bahalan nga tanan man na hitaas ng katanan pwede nagyap ito depende man lang itong mga karenderiya kung kutilat customer kutilat income ang duwa ka daroda mo okay ito. Samtang hailrom naman liwat han wage order number RB 8-DW-03 atun mga domestic helpers o mga kasambahay din ya sinirangan Visayas in madudugangan naman liwat ang sweldo 500 pesos di ka nga 4,500 pesos nga binulan nga sweldo yan nahirain makakakarawat nahin 5,000 ka pesos nga minimum salary para nga doon mga domestic helpers ha mga chartered cities ngan first class municipalities ngan tikang naman na 4,000 pesos yan naada na 4,500 pesos liwat ang magiging binulan nga sweldo para hadon mga kasambahay nga nagtatrabaho naman ha mga bungto. Sara May Archaga, Arangkada, Balita.
Suportado naman itong pera nga mga negosyante din ni Hatakloban itong 50 pesos nga minimum wage increase nga ginpagawas sa handoling ang RTWPB para habugos nga rin 8. Ulos naman itong ira pagtuo nga dapat itong may bubulig ini, labi na itong mga empleyado nga nakukurian, durot ito naginitas nga presyo itong mga papliton. At itong report ni Jay Barion. Ginabayunan na hinpira nga mga negosyante hariyon 8 an increase sa minimum wage sa mga magtatrabaho. Didalhan na kalabay nga adlaw hanig pagawasan Regional Tripartite Wages and Productivity Board Regional Office 8 an panibago nga wage order nga nagahatag hingkadugangan nga 50 pesos nga increase hamang empleyado nga ipapatuman ipinagi hadwa ka tranches. Subalakan konsehal Attorney Jerry Uy ug Vice Presidente han Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry Tacloban suportado nira hana sabing increase sa kinadadlaw nga sweldo han mga magtatrabaho mao nga dapit dara nga makakabuli gini agud mapahimub-an an iragin papasan tungod han epektohan padayon nga paghinitaasan presyo mga papliton, presyon produkto petrolyo ngan pamasahe. Kumpiyansa naman ang opisyal nga ipinagi nga pitad mababalanse ang pagpatuman han wage increase ha kapasan mga employers ngan mga negosyante ha pagpapasweldo para diri ni magdurot hin underemployment o unemployment hariyon. Haigin pagawas nga panibag nga wage order igpapatuman ang 25 pesos nga aumento 15 dias mahuman nga igpublisar ini nganhan kadugangan nga 25 pesos naman inigimplementar ha Enero 2, 2023. Jay Barion, Arangkada Balita. Pagkaurusa, ito naging unod itong naging pagyakan ni incoming House Speaker ng late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez kasunod ito naging pagtigaman ng Independence Day. At itong report ni Don Leandro Chu. Ang pagkaurusa ang naginunod ang pagyakan ni late 1st District Representative ng House Majority Floor Leader Ferdinand Martin Romualdez hapag celebrar kakulupan Independence Day. Sumalakan Romualdez, dako ang epekto katawhan kung waray pagkaurusa. Ginahimo hini nga ehemplo ang nakalabay nga piniliay kung diin pera nga magsarangkay, magpuro pamilya, ito nagkaburubaling kutay hiunong laha eleksyon kung diin mas ginpauna pa ang pagungkaraw ha posisyon. Usa pa din ni ang sinisiri nga cancel culture o ang pagdiriha imuhin tawo kung taga-suporta ka ino sa nga politiko nga diri nira ayon. Mabigat ang hamon sa ating lahat. We have been polarized as a nation due to political differences. Even families were torn apart by loyalties to opposing candidates in the last elections. The cancel culture has reached our shores and wrought havoc on the relationship among friends. My dear brothers and sisters, it is time now to set aside politics. Tapos na eleksyon, a new set of leaders are set to assume on July 1. Dugang pa ni Romualdez, mas angay taga na lalugod ng prioridad ang pandemic response kumpara ha mga padaot-daot tinig kasi Pilipino tungod na pagkaiba ha panuuhan politikal. We need all hands on deck. The challenges ahead of us are enormous. The threat of COVID-19 is not fully over. Businesses have yet to recover to pre-pandemic levels. The jobs of our people in the small and medium-scale enterprises are still in peril. The Philippine economy is still bouncing back from the ravages of the pandemic. Nagpasalamat naman ni Romualdez sa iyag kasi mga leader hagin pakita nga suporta pagundong haiya kumusunod nga House Speaker. Kung sugad man, magi kadua nga litenyo hi Romualdez nga naging House Speaker. Sunod halolo hini nga Speaker Daniel Z. Romualdez. Don Leandro Chu, Arangkada Balita. Ginkumpirma naman itong Department of Education na kung DepEd nga usa iton rayon 8 habug-os nga nasod nga nun mangunguna ha may pinakitas nga porsyento ha implementasyon han face-to-face classes. At itong report ni Jay Barion. Iginsumad ni Deputy Regional Information Officer Jasmine Francisco Calzita ang ansinirangan Visayas ang nangunguna hamay pinakitaas nga porsyento bugos ganasod nga nag-implementar han limited face-to-face classes. Nangangarog singon guti ay nalang nga porsyento ito nasasalin ha mga eskwela na mao nga dapit nga diri pa nakakapagtikang han ira limited in-person classes. Bisan na itong mga school sa dito maasim safety,
sa Southern Leyte nga affected na typhoon Udet is after hanira pag pangayan ito mas pilahan na nakapagpadayon nila hanira face-to-face na. Salit tungod ini ginlalauman ang DepEd nga hamaabot nga school year ginsisiguro nila nga 100% na ang mga eskwelahan na Region 8 in makakapagpartisipar na hinulos sa face-to-face classes. Iya is di man institution na po ito na opisina sa Department of Education but also pinangganan magpud nato yung concurrence sa local government unit. Once di mag-approve nato na local government unit, wari lang po kita maihimo kundi di rin po ipatuman ang limited face-to-face classes kay ang guidelines po pinangganan ko din concurrence from the local government unit into say nato kung sa NHA ba aplihan ng mga schools for the limited face-to-face classes. Pero ginklaro ni Calzita nga kung pananglita na liwat otro maghinitaas ang kaso ng COVID-19 nga nigbalik alert level 3 ang Region 8 automatiko nga igsususpender ang face-to-face classes nga otro na liwat igbabalik ang modular distance learning ng online classes ang mga kabataan. J. Barion, Arangkada Balita. Ginklaro lagi hapon United Commission on Elections nga bisan na tubtob pag kaya na inpaday na itong iragin bubuhat nga proseso parang ginlalauman nga pagdumara itong barangay nga SK elections mahitungod nga wari pa man formal nga balaod nga nag-uugso na nasabing eleksyon. At itong report ni Don Leandro Chu. Magpapadayon ang mga pagproseso ang COMELEC para antidaraon nga barangay elections yan nga Disyembre. Ininbisan pa man gindudusuan ti abot nga 19th Congress ang pag-ugsod ang piniliay ha 2025 hapanuyo nga makatipid daw ang gobyerno hagagastuson para hini nga piniliay. Sumalakan Ormoc City COMELEC Officer Attorney Gorete Cañas, igpapadayon nira ang mga proseso sugad ang voters registration haloyon postponement subay nagyapon naman datuhan COMELEC. As of now, COMELEC is preparing for the scheduled December 5, 2022 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. In fact, we have just updated our voting history right after the May 9, 2022 national and local elections, and currently we are conducting inventory of the yellow metal ballot boxes. Yes, insofar as there is no law postponing the elections, we will proceed with our preparations for the Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Kung hihaliwatan papakyanan, mas makakaupay nga diri daw igugsod ang barangay elections tungod nga nakatalaan ay ni high schedule itong mga aktibidades sa COMELEC. Well, COMELEC is the implementing body for the election. So far, as far as COMELEC is concerned, we want the elections to push through as scheduled by December 5, 2022 since this has already been postponed, diba? Supposedly, we should have conducted our elections in the May 2020. Ang pag-ugsod han barangay elections in ginduduson 19th Congress tungod nga makakaupay daw kung ang 8 bilyones nga pondo inigahin nala ha pandemic response. Labot lang nga dako ang gaston gobyerno han kahuhuman pala nga national elections. Don Leandro Chu, Arangkada Balita. Masunod! Koneksyonan kuryente di pasulod na barangay ngan bungto. Diri na sakopan NGCP. Kundihan mga electric cooperatives. Bantayi! Ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita. Kapagbalik naman na natin mga balita, ginklaro yan na itong pamunuan ng National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP nga di rin nasakupan company itong mga koneksyon ng kuryente di pasulod itong mga barangay nga sugad man ang mga bungto. Kung ano man itong mga problema habang iniin ang mga electric cooperative na itong magbabaton. At itong report ni Sylvia Abadingo. Ginadmitar ang National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP nga kada pagkakaada pagparongin kuryente nga tika nga ira in automatiko magpaparong ang electric cooperative nga apektado hiton linya. Pero hapag klaro ng NGCP nga may dala nira area of responsibility nga mga linya nga amo ito nadadarahigan kun may da power interruption. Gawas din ni daw iton NGCP kun may da mga barangay nga nakaka-experience masukot nga brownout. Lahat naman po ma'am na pag kung sa NGCP, kung meron kaming mga activities na ginagawa, kung lahat naman po ma-affected yung electric co-op kasi yung kuryente nila
kami po ang NGCP po ang nagde-deliver. So every outage na mangyari, sila po yung of course ma-affected. But tandaan po natin na meron po yung mga linya ng kuryente na hindi pagmamayari or hindi control ng NGCP. Yung mga tawag ng mga linya na going to the barangays, going to the towns, na hindi po namin alam kung anong nangyari sa mga linya na yan. Kasi Makakadepensa daw lang ng GCP kung ang mga outages, kung may kalabutan halinyahan ng GCP, pero kung itong linyahan kuryente in panagiyahan ng electric co-ops, hindi rin naman daw ininira maaram kung ano itong natatabo. kasi yung mga electric co, meron din silang sariling substation nila. Yung line nila, yung 13.2 kV lines, yun ang line nila. At yun po ang hindi namin alam kung may mangyari yun. Hindi namin, this is beyond our control kung sila po ang minsan lang kasi na pag hindi masyadong naintindihan ng tao na hindi lahat na outage dahil sa NGCP. We can only speak or we can only report on the outages na nangyari sa aming 69 kV line. Higin sumatpan ng GCP nga nira linya in pinaka-basic na line amon 69 kV lines nga iniinpakato substation han mga electric cooperatives labot lang 69 kV may dagyapon 138 kV, 230 kV, 350 kV line and power tikang haluzon nga tanan nga linya pakadto substation nga tanan nga mga electric co-ops in nakakabit naman has 69 kV lines. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Napatala naman magbugos ang combat team itong Philippine Coast Guard agud nga masigurado ang epektibo nga pagbabantay itong seguridad ng mga mabiyahe kadagatan labi na ginlalauman itong pagdamo itong mga magkakaabot nga turista o mga biyahero kasunod itong kapatrunan ng Tacloban. At itong report ni Sara May Archaga. Yan ang asimana ginlalauman nahan Philippine Coast Guard Substation Tacloban nga mas magtitikada mo pa iton mga mulupyo nga mabisita syudad. Diri lahat ton mga tikang hasamar kundi pati nagihapon tikang gawas iton Region 8 nga makikiusaha pagtigaman iton ka-fiestahan ng Tacloban. Tungod ini plano yenahan PCG nga magtindog in composite team kaupod ang Maritime Industry Authority kun Marina, Philippine Ports Authority kun PPA ngan iba pa nga mga ahensyan gobyerno nga makikiusa haira pagbulig pagbantay hitong seguridad ng mga mabisita din niya Tacloban. Ayos po, magre-request po kami ang aton PPA kung makuanhiran amon kalang composite, kan Marina, kan Maritime Police, ang Coast Guard, maghimo kitahin help desk didat Macdo nga anytime ang mga tawo pwede dumaop amon, adaman la ang duty permi kung ano may bubulig namon para era. Nabaroan pa naman nga tikang gihapon ni nga simana in magbubutang hiran assistance desk para ngadtuhan mga manginahanglan hanira tambulig. Magbubutang gihapon hiran mga PCG personnel nga amo naman ang manginginanohan mga maabot ngan malakat nga mga sakayan pandagat kun ang mga inibain nagsusunod haira mga ginpapatuman nga balaod sugad na lang diri pag overload mapapasahero man o mga karga agud makaiwas sa mga aksidente ngan kun may mga vaccination card baliwat nga ginpapakita tun mga pasaheros ngan mga tripulante. Papasabot na namon nga tikang ha mga taga-Samar it mapakadiha Tacloban panginano ani kita kay yang pagtipapatron ti pagdaramon tawo naton mga kapitan motor bangka panginanoon ta lang di kita magsobra-sobra kay labis nan iba dito nga isla wari mang good Coast Guard napatakal hera pagsusulod ngan ni pagkakani nadadakop namon nababiolation logod and sabot namon na era nga tungod din aton iyo programa unta makasabot hera nga ayaw ko dira pag ura-ura in pasahero kay marang disgrasya perayula unta waray may tabo. Samtang andam naman liwat gihapon ang irabuhatan hapag alalay para hadton nakatalaan liwat pag dumaraon nga fluvial parade haadlaw mismo iton kapatronan han Tacloban agud masiguro nga magiging taluwas ini sugad man adton mga partisipante. Opo, mayroon kita personnel ada po naton MEPO, ang aton K9, ang aton SOG, station and substation, and Maritime Police and Marina, nakikipag-coordinate matera aton. Pag may na kita upland biyahe, ligtas,
Uplan, bihayeng ligtas. Kaya yan ang ating pag-arabot nga, patronhan, Tacloban. Para May Artiaga, Arangkada, Balita. Igindo na itong DPWH at Tacloban City District Engineering Office nga mahugot nga gindidiri itong tagmaraiya nga pagparada labi na itong mga dagko nga sarakyan na Tacloban Bypass Road. Asunod din ng ginagatan opisina Antomeco nga sugadman itong LGU nga postihan. Nasabi nga lugar agod nga mabantayan kontra itong mga pasaway nga driver. At itong report ni Sylvia Abadingo. Ginpanginano gyapon ng DPWH Tacloban City District Engineering Office dala nga ira man gud ini area of responsibility. Sugad man lakip na ang Tacloban City Bypass Road Common National Highway. Kundi ini ginkakasubuan na sabi nga opisina nga ginhimula ini nga 4-lane nga kalsada como parking area hin mga wing van panel nga mga dagko nga mga truck. Basta ra ira panginanuhan na sabi nga lugar na kumpirma nga diri maubos 15 nga mga wing van nga iba pang mga sarakyan ang nagpakaparada. Sanglit dayon naman nga gintutduan ng opisyal ang TCDO ang road right of way agent nga nagbuhat nagyapon daw iran meeting kaupod ang Tomeco nga ng LGU Tacloban. Damo gud hirangan dagko paluyo-luyo imbis nga hala palitat kalsada nagiging haligot kay man ton hira na mamarada. So ang siringhan taga Tomeco ira kuno babantayan didto. Ira gi-inform gyud mayor about dito kay bangin kuno yun para mabuligang kita itong kuan. Kay wala man kami police power, hiramat may police power. So nag-commit ang city nga ang LGU nga bubuligan kami ito. Wala man daw problema itong pag-istambay o pagparada. Dara nga come and go man good ang mga ini. Pero kung tagmaraihangan haros ato na nagluluto agili ditong kalsada nga iragin paparadahan. Iba na daw ini nga istorya tungod nga nakakahugaw na ini hiton nasabi nga dalan. So hadton una han Director Tabakon pa kuha na nitong hirangan, ira pagpaparada ito nga mga come and go ba nga mga truck din na aton. Nakatutira dito government center. Ang buti na kung allowed lagi itong hira dito pagparada. Nga ada naman hira din niya bypass. Danay ada din may kaibaan. So di dia kaibaan, baga na minus-minusan na. Waray nakikita nga. Danay makada na agit-aga. So nasasabay hiran taga Tomeco kung may dito taga Tomeco nga nagta-traffic. Kung sobra na tulo ka oras nga pagparada enduro na daw kahilabay ton oras ilabi pa kung 24 oras nga nakaparada kinahanglan na gud daw ang mga ini tikitan o ato bangon iton balaod pan trapiko. Hapag kaya na din ang syudad ng Tacloban inwaray pa may gintudlok ang syudad para kaparkingan hini nga mga dagko nga mga cargo truck. Sanglit apilan opisyal nga diri tagmaraiha nga magparada para diri luwat magkaproblema haurhi. Mahitungod nga ang kalasada ingin disenyo para pahaluagon nga waray balaong para hin matulanay nga pagbabiyahe ang mga motorista mahugot gud nga igin didiri ang tagmaraiha nga pagparada. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita. Nanawagan naman na publiko ang City Tourism Operations Office nga padayon nga magsunod ang naging papatuman nga health protocol kasumpay itong kapatronan ng Tacloban agud nga malikayan ito naging kakabaraka nga posible pagdamuhan mga kasong COVID-19. At itong report ni Jay Barion. Ginaaghat pamunuan han Tacloban City Tourism Office ang publiko labi na adton mga napakadto ha mga parasyadahan han syudad nga hugot lagi hapon nga magsunod han mga iginpapatuman nga health protocols kontra COVID-19. Ini magud kasunod han pagdamo han mga tawo nga nabisita nga namamasyad ha may baliwan grounds nga Magsaysay Boulevard. Iginpahayag ni Bardot Atilio mangulhan Tacloban City Tourism Office ipinagha usang interview nga bisan haliyo nga igintutugot na ang pagdumara hin mga katitiro ka syudad ng Tacloban tungudhan natikaran nina nga kapiestahan. Diri daw la sa danggihapon wadon ang pagsunodhan mga iginpapadulot ng mga minimum health protocols. Sugadan permanente nga pagsusulotin face masks ilabi na ang mga pampubliko nga lugar tungod nga nakapailaron pa alert level 1 status ang syudad ngan 100% na ang capacity nga igintutugot ang mga establishmento in kinahanglan lang gihapon masunod ang mga simpleng aludayday hapan lawas. Ini manggod nga pitad in para ngadto katalwasan han publiko agud malikayan ang pagitapon-tapon han COVID-19. Jay Barion, Arangkada, Balita. Ginkumpirma naman ang Department of Labor and Employment o Condoli nga utroy na nga in-demand job ang mga nasod da Asya ng Europa iton mga nurse. Saglit igin sasagdo na itong buhatan labi na itong mga wari pang makasaludin panarabuhuan nga singabuton ang nasabing oportunidad. At itong report ni Sarah May Artiaga.
Utro nga nanguna halistahan ng mga in-demand jobs ang mga nurses sulod ng gawas sa Pilipinas. Sumalamang ko the Department of Labor and Employment kondole, labot lahan mga nurses, itaas gihapon itong demand ginaha abroad, at mga factory workers, household workers, karpintero, electrician, ngan all-around cleaner. Samtang nabaroan pa naman nga tikang hadole, ngan mao nga mga trabaho inhugot nga ginkikinahanglan ginaha Middle East, hapag kayo na may adam maabot 27,509 nga overseas job orders base pakikipagsumpayan ha 73 nga licensed private recruitment agencies kasumpay naman liwat ha pagselebraran ika 124 nga adlawan kagawasan o Independence Day, maabot naman ha 122,985 nga mga job vacancies ang ginabrihan para ha publiko, ipinaagyan gindumara nga job fair ha pangungunahan dole ha 23 nga mga job fair sites ha bug-os nga Pilipinas. Sara May Archaga, Arangkada, Balita. Masunod! IBP Sports Fest Gindumara Bantayi ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita. Samtang ang nabibili naman naton nga mga balita, iginhatag na hiton PDEA an unhaunom nga maimpormante ang balor 9.6 milyon ka pesos nga reward money maito itong dapon niya nga naibulig para itong kalampusan han buhatan kontra hiton illegal nga droga. At itong report ni Dan Kirk-Riquez. Maabot ang 9.6 milyones ka pesos na kantidad in reward ang iginhatag ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ngadto unom nirang informants nga nagdalan na hina malinampuson nga anti-drug operations. Pinaagyan ira programa nga Operation Private Eye ngadhan ira pagselebrar han ira ika-20 ka tuig nga anibersaryo. Ini nga programa inanunuyo nga maghatan publiko nga ig-report ha ira buhatan an anuman nga mga gintutuuhan nga illegal drug activities sa ira komunidad. Usa nga ehemplo ini amon usa nirang informant nga nakakarawat hin sobra 1.2 milyones ka pesos. Mahuman hiya maghatag ng impormasyon ha PDEA nga nagresulta hin karikupo hin maabot sobra 15,000 gramos nga gintutuuhan siya buo ngan kaaresto hin duwa nga drug personality. Sumulahan information officer han PDEA Regional Office 8 nga bisan hino in pwede maging informant han ira buhatan ang kinahanglanon lanira in ig-message an ira hotline o ira page sa Facebook. Pinaagi ni Haira, although sisurado natin nga secured ang ira identity, once nga talaga tinuod ang ira report, may eda kita nakuha nga dagko nga mga operations ito, may dito reward nga ginhatag ira. Itong pa ni Argel, nga di rin na kinahanglan magpakilala ang hinuman nga mapadanga ta ira hin impormasyon nga nangatanan naman nira nga makakarawat nga datos in subject for validation. Ang bubuhaton lang nira, pwede ira mag-report ira mga gisuspetsahan o nakikitaan nga mga personalities nga engage in illegal drugs, especially ang pamaligya. So, may ada kita mga hotline numbers or pwede lot hira mag-message nga dihan aton mga official Facebook account. Aton assure an aton mga informants nga tanan nga informations nga napapadangat will be treated as strictly highly confidential. Dan Kirk-Riquez, Arangkada Balita. Inlalauman naman itong Department of Agrarian Reform nga maihahatag na hini ito na 200,000 nga hektare itong umhanan hakangayan nga mga benepisaryo. Ininigpapaagi naman ang programa nga support to parcelization of lands for individual titling o ang tinatawag nga split. At itong report ni Sylvia Abadingo. Ginihingitahan Department of Agrarian Reform kundar nga maidistribuer ang 206,436 hectares hinumhana na Eastern Visayas kutob tuig 2023 sa ilarom itong support to parcelization of lands for individual titling kun split hadato sandar ha 120,000 nga agrarian reform beneficiaries kun ARBs harehiyon gintubyan kaupod ang collective certificate of land ownership kun CLOAS in makakarawat nira itong titulo pag-abot naman liwat itong tuig 2024. Hadton nakalabay nga tuig, umabot ang 1,878 collective CLOAS nga pinadisan in area nga 29,176 hectares ang sakupan parcelization. Ang inisyatibo ay nakabenepisyo ang 15,310 nga mga ARB sa rehiyon.
nakahimoin 500 nga mga titulo. Ang nasabi nga ahensya, hinilang nga tuig, kada parag-uma in makakagtag iyahin tulo ka hektarya sintuna. Pinaagihin nga proyekto, magkakaada na hirahin pag-angkon, hanira ka lugaring untuna, diri pariyuhan collective clause. Ang split project, in pinunduhan ng World Bank, may da total project na nagkakantidad hin 24.625 billion pesos. May ada kompromiso nga 78% land proceeds nga nagkakantidad hin 19.240 ngan 22% Philippine government counterpart nga nagkakantidad luwat hin 5.386 billion pesos. Ini in bugos nga nasod. Ini nga DAR project in kasugbo nga Department of Environment and Natural Resources kundi DNR, Land Registration Authority, Registry of Deeds, Land Bank of the Philippines, Natural Commission on Indigenous Peoples, ng Department of the Interior and Local Government. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita. Naging marisyon naman ngan mabinungahon ang ginbuhat nga Sports Fest ang Integrated Bar of the Philippines din ni rehiyon kaupo dan iba pa nga mga kasugbo nga ahensyang gobyerno. Panuyan na sabi ang aktibidad nga mapadigon itong relasyon han kada tag sa miyembro itong organisasyon. At itong report ni Don Leandro Chu. Haros adlaw-adlaw permi nagaarag tubang ha korte iton mga piskal, abogado, huwes nga ni baba nga empleyado han korte. May ada argumento ha kada kaso nga ginbibista. Pero yan nga higayon di rin na ha trial court nagaarag tubang ang mga abogado, piskal, huwes nga empleyado kundi ha basketball court nga volleyball court na. Di rin Sabadon formal nga patigangan han Integrated Bar of the Philippines Sports Fest kundiin magpapaysan isa na pog natin kusog ang mga taga-parole and probations office, public attorneys office, mga tinaglawas ang IBP Leyte nga Department of Justice. Naatog daw nga Sports Commissioner hi Attorney Crispin Simon Cercado hining aktibidad nga sumalay ni Panguna nga panuyon pa isan-isan nga mas mapakurukusog pa ang pagkaurusahan mga ini. So it aton ko anhin main objective an aton name han sports tournament is Clash of the Pillars. So this is the first. We aim to institutionalize it nga para ang mga workers sa judiciary siring pa with the aim nga maging cohesive, maging active nga may da kami baga siring nga camaraderie diri lahat trabaho kundi pati ha hining nga mga siring mga fun games and hining nga mga sports competition. Ang IBP Leyte chapter ang nag-organisa ng aktibidad nga mahagosin pera kasimana. For the first time ever, nagkaada kita hin sports tournament na organized by IBP Leyte chapter. Ang mga participants niyamon iba-ibang opisina na ada may kinalaman na paghatag hin, pag-deliver hin justice. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita. Arangkada Police Report. Arangkada Police Report. Paslak naman niya na presuhan ano sa nga security guard daw sa nga eskwelahan mahuman hagibuhat nga buy-bust operation ng kapulisan na sulat Eastern Samar. At itong report ni Dan Perpiques. Arestado ang security guard ha Eastern Samar State University kan Avid Campus. Hagin himong anti-illegal drugs operations. Han pinagusa nga elemento han sulat Municipal Police Station Drug Enforcement Unit, Eastern Samar Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit, PDEA Regional Office 8 Eastern Samar Provincial Office, ngan Eastern Samar Provincial Intelligence Unit dito ha Barangay San Vicente sulat Eastern Samar. Ang suspect ang ikilala kan Eladio Ivardone Jr., high valued individual 50 anyos nga residente na sabing lugar. Hagin himong operasyon inapalita suspect ang duwa nga heat seal transparent plastic sachet nga may dasulod higin tutuuhan shabu nga nagkakantida din 1,000 pesos. Nga nakumpiskar naman haya posisyon ano pat pakabugos nga heat seal transparent plastic sachet nga may dasulod higin naaligar shabu. Usa nga 1,000 peso bilagin gamit ko mo buy bust money, usa nga busag nga flip top container, usa nga itom nga pouch ngan kwarta nga nagkakantida din 410 pesos sa magkadredilain nga dominasyon. Ivardoni kalakipan mga nakumpiskar nga gamit in gindara nga tuwa sulat Municipal Police Station para dokumentasyon ngan sakto nga disposisyon. Dan Kirkrikiaz, Arangkada Balita. Arangkada Weather. Arangkada Weather Update.
Samtang ato naman kumustahon iton magiging lakatan naton panahon ipinagin 24-hour public weather forecast tikang hapag-asa. Ridge of a high pressure area ito nasipatan ng pag-asa siniran nga dapit iton central ng southern Luzon. Samtang localized thunderstorms naman na nagduduro tinusay nga madampog nga kalangitan nga may mga puro-puro nga mga pagurano pagdalugdog ng Kikilata, Metro Manila nga iba pa nga dapit iton Pilipinas. Haato naman na provincial forecast, papriyo magkakamiyadan usay lang nga madampog nga kalangitan nga may dalat siyansain puro-puro nga mga paguran itong probinsya Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar ngan biliran. Hapang kabugusan, nagmumula itong temperatura tikang 25 nga da 34 degrees centigrado. Dinhi naman na siya ng Tacloban, padayon kita nga magkakamiyadan usahay lang nga madampog nga kalangitan nga may dalaguti ang posibilidad din puro-puro nga mga pag-uran. Gibabanabana itong pag-asa nga magpapabili ni nga maopen nga kahimtang iton panahon tubtob nga dahiton Biyernes nga adlaw. Hapag kaya na nagmumula iton aton temperatura tikang 25 nga da 32 degrees centigrado. Nga naman to ang naging kabugusan na naton mga notisya yan ang oras para itong kadugangan nga mga impormasyon nga mga balita. Bisitahan niyo itong Facebook pages sa FMR nga PRTV Tacloban. Pwede gyapon i-download ang naton FMR app o Google Play Store para itong mga Android users. Makikita na gihapon na narangkada YouTube, i-search lang PRTV News Tacloban, i-like ito, mag-subscribe nga ni-click naman ang notification bell para maging updated ito natin mga pinakabag-o nga mga videos. Nga nangaran naman itong bugos ng puwera sa PRTV News Team. Ako naman inuwa Liyugoy. Damang salamat nga maupeng atak na haiyong nga tanan. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 5 Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada 5 Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada 5